Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating po kukunin sa Awit, Kabanata 15, Talata 5. Ang sabi po dito, hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Halos lahat ng tao ay ang ninanais natin sa buhay ay magtagumpay. At siyempre sa bawat tagumpay ay meron talaga tayong pagdaraanan na minsan failure, kabiguan, sacrifices, mga challenges sa buhay, di ba? Kasi hindi ka naman magtatagumpay sa isang bagay kung walang challenges na dumating sa buhay mo na na-overcome mo, na pagtagumpayan mo. Pero dito sa salita ng Diyos may tinuturo na pamamaraan ng Panginoon kung paano ba tayo magtatagumpay sa buhay. Pag sinabi natin maging matagumpay sa buhay, hindi lang naman ito yung yumaman tayo, dumami yung pera natin. Hindi lang po yan di ba? Maraming mga bagay sa buhay natin na nagtatagumpay tayo. Minsan sa sarili natin, ba? Na pagtagumpayan natin yung pagiging mainipin natin, ba? Kuya, kulang tayo sa pasyensya, ang pagtagumpayan mo. O kaya mainitin yung ulo mo. O kaya nandoon ka sa mga vices at gusto mong magbago at naiwasan mo yung mga vices na yun, nagtagumpay ka doon sa mga temptation, sa mga bagay na dati wala kang lakas, wala kang kakayanan na tanggihan ito, pero natatanggihan mo na ngayon. Mga bagay yun na napagtatagumpayan natin. At alam natin na kapag nakay Lord tayo, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, kapag kasama natin siya, hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating kakayanan, bakit tayo nagtatagumpay. Kundi ito'y dahil kasama natin siya, siya yung nagbibigay sa atin ng kakayanan, ng lakas, upang ating mapagtagumpayan ang mga bagay na ating pinagdaraanan, mga bagay na dumarating sa ating pong mga buhay. At isa dito, sa sinabi ng salita ng Diyos, na hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. So yung mga tao na nagtatagumpay sa buhay, ito yung mga taong sabi doon, hindi siya nagpapatubo sa mga taong umuutang sa kanya. Diba? So kasi yun sa kanya is tulong. Pag sinabi kasi nating tulong, hindi natin ginigipit ang tao. Diba? Hindi mo ginigipit. Ibig sabihin, hindi mo tinitake advantage, hindi mo dinadagdagan yung kanyang pasanin. O katulad nito, yung pagpapautang, pagpapahiram. So, hindi mo siya tinutubuan, hindi mo siya iniinkresan, hindi mo siya dinadagdagan ng porsyento sa pagbayad sa iyo. Kaya nga, pautang sa iyo, pahiram, at kung gusto mo talagang tumulong sa tao, syempre, hindi mo siya papatungan ng interest, di ba? Kasi nga, tulong mo di ba? Unless na lang kung yung pagpapautang mo is negosyo, di ba? Kung business mo, magkaiba yon, no? Kung business mo yon. Pero siyempre, kung it comes naman sa pagtulong na itinuturo naman ng Panginoon, ito ay yung pagpapautang, yung pagpapahiram, ay dapat hindi talaga nagpapatubo. Kasi ang purpose talaga dyan ay makatulong. Kaya nga yung mga tao lumalapit, di ba, sa kung kanino lang para makahiram ng pera, makautang, kasi nga, ano yan gipit di ba? Gipit. Kaya nga sa patalim kumakapit, no? Kung sa Pilipinas, pati sa Bombay na, di ba, kumakapit. Kasi naranasan din namin talaga yung maghirap sa buhay. Na talagang yung kahit yung mga sentimos, no? Kasi dati may mabibili ka pa. Talagang pinupurot-purot mo talaga. Kasi talagang gipit malaki yung pangangailangan, talagang hirap sa buhay. Kaya minsan lumalapit ka sa tao. Pasalamat ka na kapag may tao nagpahiram na hindi ka bibigyan ng interest.
Kasi pag nilagdagan pa ng interest, yung hiniram mo, ano yun dagdag pasakit yun, dagdag pasanin. Kaya hindi mo masasabing talagang blessing, di ba? Pero pag ang nagpahiram sa iyo, hindi niya tinubuan, talagang magpapasalamat ka sa Diyos, no? Kasi malaking tulong talaga yon. Kasi bakit? Kasi hindi mo isipin yung interest, di ba? Yung isipin mo lang kung ano yung hiniram mo, yun ang ibabalik mo. Kasi hindi naman manghihiram yung isang tao kung hindi gipit, di ba? Kung may sapat siyang financial o kaya pangangailangan sa kanyang buhay. At ang sabi doon, hindi siya nagpapasuhol upang yung walang salay patawan ng kasalanan. Ay siyempre, hindi siya nagpapasuhol. Una sa lahat, hindi nga siya hindi nga siya nagpapatubo di ba? So ibig sabihin, hindi siya greedy, hindi siya yung sakim, di ba? Kasi ang talagang gusto niya lang ay tumulong. Kaya wala siyang hinihinging na interest, di ba? Wala nang hiniram sa kanya, yun lang ay babalik sa kanya. At dahil doon, siyempre, hindi mo talaga masusuhulan yung ganung tao. Which is ngayon, yan ang isa sa mga sakit ng ating lipunan ngayon, di ba? Yung suhol. Kasi minsan sa pagtulong sa kapwa, naghahanap tayo ng interest. Parang ginagawa natin na yung tao may utang na loob talaga sa atin. Di ba? Nagte-take advantage din yung mga ibang tumutulong. So, siyempre, dahil kay gipit, minsan, nilulunok mo lang yung pride mo, nilulunok mo lang yung kahihiyan mo, kasi kailangan mo Which is dapat hindi ganun. Kapag tumutulong ka, hindi mo ipapadama sa isang tao na parang may kapangyarihan tayo sa kanila. Hindi ganun yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Dapat maramdaman nila yung pag-ibig ni Kristo. Maramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos. At maraming buhay yung nasisira talaga dahil yan sa suhol na yan. Di ba? Marami ang mga walang kasalanan na nakukulong, napaparusahan, na wala namang kasalanan. May mga tao na dapat sila yung mapromote, sila dapat yung nakatanggap ng trabaho, pero dahil sa suhol, yung mga hindi qualified, yun ang mga nakapasok, yun ang mga napromote. So in the end, pag ganun ang nangyari, kunyari sa isang kumpanya, hindi rin magtatagal yung kumpanyang yun. Magkakaroon na ng problema. Kasi bakit? Kasi yung pinasok mong empleyado sa kumpanya mo, o nakapasok sa kumpanya mo, ay hindi qualified, diba? Nakapasok lang dahil nga sa backer o kaya sa mga suhol. So yung mga taong karapat-dapat sana na maupo o tumanggap ng trabaho yun, ay malaki sana yung maitutulong para the more na maging produktibo, mas lalong umunlad yung kumpanya o kaya yung negosyo ng isang tao. At isa lang naman talaga yung pinagmumulan niyan, yung greediness, yung kasakiman ng tao. Kasi ang taong sakim, hindi masisiyan yan sa kukunting mga bagay. Kahit pakainin mo na yan, parang palaging gutom yan. Maghahanap ng makakain kahit meron ng kinakain. Kaya hindi niya na iniisip kung tama pa ba yung kanyang ginagawa. Kaya mostly, kapag ganyan yung mga tao, mahuhulog talaga sa bitag ng pagkakasala. Madali talaga matangay sa mga masasama at hindi mabubuting mga bagay. Kaya kung titignan mo parang nagtagumpay kasi gumanda ang buhay, yumaman, di ba? Dumami yung mga property, pero in the end, mawawala rin yung parang success na nangyari sa buhay nila. Kasi ang lahat ng ginagawa nating kasamaan, lahat ng mga kalokohan, lahat ng mga pagnanakaw, ano man yung mga ginagawa natin hindi tama, pagdating ng araw, sisingilin din tayo Diba? Lahat ng mga tinatago natin, mabubunyag yan. Kasi wala tayong bagay na pwedeng maitago. Diba? Sisingaw at sisingaw ang lahat ng baho. Kaya dito may kita natin na ito yung
yung katwiran ng Diyos eh. Ito yung pamamaraan ng Diyos para tayo magtagumpay sa buhay. Yung mamuhay tayo ng tama, ng patas, ng makatwiran. Hindi tayo nang lalaman ng kapwa natin, bagkus bukas yung puso natin, yung mga kamay natin upang ibahagi yung pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kapwa natin. At nagtatagumpay tayo kasi nakakagain tayo ng mas maraming kaibigan. Diba? Nakakagain tayo ng mga taong nagmamahal sa atin. Minsan yung itinulong mo, minsan hindi man maibalik sa iyo. Pero sa pamamagitan ng kanilang panalangin, tayo pinapapala ng Diyos, di ba? Kasi siyempre yung itinulong mo sa taong yun, hindi man tayo mabalikan, pero sa kada pag-pray nila sa Panginoon, isinasama tayo sa panalangin. Malaking bagay na po yun, mga kapatid. Kasi yung proteksyon ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, ating itong nakakamit. Kasi bakit? Kasi may mga taong nagpapasalamat at may mga taong nananalangin para sa atin. Kaya tayo nagtatagumpay. Kasi bakit? Kasi alam nila na pag umunlad tayo sa buhay, mas marami pang may mga nangangailangan, mas marami pa tayong matutulungan. As long na tama rin yung motibo natin sa pagtulong. So yun naman mga kapatid, at nawa ano man po yung pinagdaraanan natin, ano man po yung meron tayo, gamitin natin ito sa ikararangal at ikabubuti ng kapwa natin at gamitin natin ito sa ikaluluwalhati at upang marami pang mga tao ang magpasalamat sa Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.